Bukod pa sa flood control projects, meron din daw kumukurakot sa pondo sa pagpapatayo ng mga classroom. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte na minsan ang naging DepEd Secretary. Narito ang report ni Marian Enriquez. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. Ito ang natatawang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi na raw bago ang korupsyon dahil kahit pa noong kalihim siya ng DepEd ay nababanggit na niya ang ganitong kalakaran sa pagpapatayo ng school buildings. Pero wala raw pumansin sa kanya. 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Una nang nasita ng Commission on Audit ang DepEd dahil sa delayed na konstruksyon ng mga pasilidad sa malalayong lugar kaya hindi nakamit ang layunin ng Last Mile Schools program. Noong 2023 naman, sa ilalim ni VP Sara sa DepEd, ayon sa COA, 192 lang mula sa 6,300 target classrooms ang naitayo. Naudlot daw yan dahil sa pagbabago sa disenyo. Sagot naman ng isang mambabatas, dapat magpakita ng ebidensya ang bise sa kanyang paratang. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. Let Congress investigate and review it. Sa susunod na linggo, gugulong ang investigasyon ng Kamara sa umunoy ghost projects. Si Senator Bam Aquino naman, na chairperson ng Senate Committee on Basic Education, nauna nang sinabi na gusto niyang paimbestigahan ang dobleng gastos ng gobyerno sa pagpapatayo ng classroom kumpara sa aktwal na presyo nito. Umaasang malilipat sa edukasyon at kalusugan ang pondong ibabawas sa panukalang 250 billion pesos para sa flood control projects sa 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5.